Hello everyone. Hello everyone at welcome ulit sa aming vlog. Tara at samahan nyo kaming pumunta sa Banff at sa Lake Louise. Kilalang kilala ang Banff at Lake Louise dito sa Alberta kasi ito yung isa sa pinakamagandang attraction dito sa Canada, and at the same time, ito yung isa sa pinakamagandang pwede nyong puntahan dito sa Alberta. Tara at samahan nyo kami pumunta sa Banff at Lake Louise. At syempre, hindi ito basta-bastang bakasyon lang, hindi ito basta-bastang paggagala lang. May twist tong paggagala namin. Ang budget namin ay 150 CAD lang at mag-share kami ng tips sa inyo kung paano ba ang gagawin ninyo pag kayo ay maglo-long drive dito sa Canada. Number 1, make sure that you have enough fuel gas for your long drive. Dapat na-estimate na natin or dapat pinaplana natin ahead of time kung ilang liter ba ang kailangan natin para dun sa destination na pupuntahan natin. Para maplan din natin kung saan tayo magpapagas ulit, lalo na naka-long drive tayo, hindi natin alam kung saan aabutin yung pinagas natin. Number 2, eat food before the long drive. At ito na nga, kami ay pumunta rin sa McDonald's para kumain ng food. Lalo na si Yugo, kailangan ni Yugo makakain ng food. At the same time, kailangan din ng driver makakain ng food. Nag-McDonald's na lang kami kasi ito yung talagang kinakain ni Yugo. Talagang minake sure namin at nag-adjust talaga kami para kay Yugo kasi siya talaga yung pinaka-importante na hindi mairita. Siya yung pinaka-importante na hindi magutom pag kami ay nasa long drive. At syempre, ang nagastos namin sa McDonald's ay 23.59. Kaya yung 150 na budget namin ay nabawasan na siya ng 23.59. Ito na yung brunch namin, breakfast at lunch. Kasi nga, ayaw din namin na mag-stop over kung saan-saan. Tapos, hindi namin gusto yung food. Talagang, minake sure na namin na dapat makakain kami. And at the same time, nagstay kami ng medyo matagal sa McDonald's. Syempre, kung may mga tawag tayo ng kalikasan, 'di ba? Nalabas na natin. So, ito na nga, dumating na rin yung kape namin ni Daddy. Kasi nga, kailangan ausing din talaga ako sa long drive na to. Kasi ako lang naman ang mag-isang mag-entertain sa kanilang dalawa. Then, number 3, bring road trip snack. Pero dahil nga galing tayo sa New Year, may mga dinala akong snack na handa namin nung bagong taon para hindi masyadong pricey and at the same time para mas makatipid. Kung anong meron kami sa bahay, yun yung dinala ko. Nagdala talaga ako sa iisang bag ng wipes, ng water bottle. Nagdala din ako ng snack para makakain sila if ever na magutom sila. And at the same time, nagdala ako ng chewing gum para sa driver. At ang number 4, get plenty of sleep before the long drive. Kasi pag inaantok yung driver or walang enough sleep yung driver, medyo nakakakaba yun. And at the same time, ilan kayo sa sasakyan, 'di ba? For the safety din ng mga tao na nasa sasakyan, dapat may enough sleep yung driver. At ito na nga, nasa Calgary na kami. Kung makikita ninyo, sobrang daming bahay dito sa Calgary. And at the same time, ang lawak talaga ng daanan dito sa Canada. Ay, yung aming pupuntahan, nakikita na namin dito sa Tuscany yung Banff o yung mga mountains na pupuntahan namin mamaya. At ang number 5 ay stay hydrated with limitation. Bakit with limitation? Kasi mahirap din po mag-CR ng mag-CR. Hindi natin alam kung saan may washroom or kung saan may restroom dito or kung may dadaanan ba tayong may washroom. Kaya stay hydrated with limitation. Kasi baka mamaya inom tayo ng inom, tas mamaya ihi naman tayo ng ihi. Kaya with limitation. Then number 6,
plan your rest stops. Kaya nga po, ang number 5 natin ay stay hydrated. Kasi number 6, plan your rest stop. Pag nakapagplano na kayo ng inyong mga rest stops, kahit hindi kayo naiihi, mag-washroom pa rin kayo. Kasi baka mamaya, kung kailan nasa gitna na kayo ng daan, doon pa kayo maiihi. Kaya plan your rest stops. Mag-stretching kayo, mag-unat-unat kayo, or kung anong gusto ninyong gawin. Kasi mahirap naman na dire-diretso tayong papunta ng Banff. Pero sa case namin, ayaw ni Daddy na mag-rest stop kami kasi nga naka-cruise control naman siya, and at the same time, relax lang naman yung driving niya. Kaya diretso kami pumunta ng Banff. And number 7, keep passengers entertained. At yun nga ang ginagawa ko. Talagang ine-entertain ko si Daddy, and at the same time, si Hugo. Si Hugo, kung anong needs niya, binibigay ko. Kung ang ginawa namin, pinatulog na lang namin si Hugo during the trip talaga. Kasi mahirap kasi na pagod siya sa biyahe, and at the same time, pupunta kami sa Banff o pupunta kami sa Lake Louise, pagod na siya. Kaya ang ginawa namin during the long drive, pinatulog na namin siya para pag punta namin sa Lake Louise or pagdating namin sa Lake Louise, napaka-energetic na niya, 'di ba? And then number 8, listen to the driver's playlist. Kung ano yung playlist ng driver, yun po yung ating sundin. Kasi nga sila yung nagte-drive, sila yung dapat na ma-entertain. And at the same time, kung anong preferences nila na kung anong gusto nilang pakinggan, yun ang gagawin natin, ang papakinggan natin. Tayo mismo yung mag-a-adjust sa driver. At ito na nga, medyo malapit na kami sa Lake Louise. Inuna namin ang Lake Louise kahit ito yung pinakamalayo kasi nga iniisip namin anong oras na din. Mahirap abutin ng gabi sa Lake Louise. Okay lang abutin ng gabi sa Banff. Kasi nga may mga lights doon. Kaya plan before ahead of time. Kasi titignan nyo din yung time. And at the same time, dito kasi sa Canada, very unpredictable kung kailan yung sunset. Kasi minsan 4 p.m. madilim na. Minsan 4:30 hindi pa siya madilim. So napaka-unpredictable, at ito na nga yung mga mountain, sobrang ganda talaga. Sobrang nakakawala ng stress. And at the same time, ang ganda talaga. Isa siya sa pinakamagandang napuntahan ko sa buong buhay ko. Pero para siyang Baguio yung ano niya, parang Baguio vibes, pero ang ganda talaga niya. Siguro kung ang Baguio, 'di ba, may mga snow, parang ganito din yung view, and at the same time pag medyo malawak yung daanan sa Baguio, ganito din talaga. Kaya mamimiss mo din ang Pilipinas pag andito ka sa Canada kasi may mga similarities, and at the same time syempre, hindi natin maiiwasan. May mga differences din. At medyo malapit na kami sa Lake Louise. Then, dito tayo sa number 9, have a plan in place. Yun nga yung sinabi ko kanina, kailangan i-navigate nyo na, kailangan gumamit kayo ng GPS pag pupunta kayo dito sa Banff or sa Lake Louise or sa Jasper o kung saan pa man. Pero itong plan kasi namin ay biglaan lang to. Talagang nagkagulatan lang kami ni Daddy na parehas kaming walang pasok ngayong araw na to, kaya nag-Banff kami agad-agad. Pero low budget lang kami, 150 lang talaga kasi inuuna namin yung mga bills namin, and at the same time meron tayong mga variable bills, like hindi natin very unpredictable yung bills natin, like sa kuryente, hindi natin alam kung magkano yung magiging kuryente natin, 'di ba? Yung mga fixed na bill natin, like yung monthly apartment, alam na natin yun na yun yung binabayaran natin, pero may mga bills pa rin talaga tayong unpredictable, kaya talagang budget lang namin dito ay 150 CAD lang, kasama na yung gas. Kaya itong bakasyon namin with a twist, with a challenge siya.
At malapit na nga kami sa Lake Louise. Ayan, ang ganda talaga niya, 'di ba? Nandito na kami sa Lake Louise, paakyat na kami sa mountain para makita na yung kagandahan ng Lake Louise. And then, ang number 10, relax during the long drive. Huwag masyadong mabilis ang inyong pagpapatakbo. Kasi mahirap naman kung masyadong mabilis. Mahirap din kung masyado tayong aggressive mag-drive. Dapat relax driving lang. Lalo na kung may bata tayong kasama, 'di ba? Kaya dapat medyo mabagal yung ating pagpapatakbo. At sa puntong ito, akala namin naliligaw na kami. Kaya ang ginawa namin, sumunod na lang kami sa mga kaharap namin. Paano kung ang kaharap namin ay sa iba pala pupunta? Di naligaw kami. Pero talagang trust the process ang ginawa namin. Talaga ang ganda ng view, paganda ng paganda. Padami ng padami yung mga puno. Pa-close na kami sa mga mountains. At ito na nga, ang ganda ng scene talaga. Talagang nagulat kami na ang ganda at nakita na namin yung Fairmont Hotel. Kaya alam namin, sa likod niyan, nandun na yung Lake Louise. Talagang andito na kami. At hindi kami makapaniwala talaga na sobrang ganda niya. Dati kasi nakikita ko lang to sa mga vlog na pinapanood ko. At ito nga yung kung saan kayo bibili ng day pass. Pero sa case namin, hindi na kami bumili kasi nga sira yung machine. At papunta na kami sa Lake Louise. Medyo may lalakaran lang kayo na medyo kaunti lang naman. Mga 300 meters lang. Ay, mga 100 meters lang. Medyo malayo pala yun. So, ito nga si Yugo, hindi siya makapaniwala. At ito na yung Lake Louise. Sobrang ganda niya. Maraming mga Pinoy din na nagpupunta dito at maraming iba't ibang lahi ang nagpupunta dito kasi nga ang ganda ng place talaga. Kaya ito ang Lake Louise. At may mga activities dito. Pwede kayong mag-skating, pwede kayong mag-slide, pwede kayong sumakay sa kabayo, etc. etc. Kaya sa case namin, ayaw ni Yugo mag-ice skating, gusto lang niya mag-slide, kaya hinayaan ko na siyang mag-slide. Kasi nakalimutan namin yung pang-sledding niya, kaya ayan, ginamit na lang niya kaya nag-slide na lang siya ng diretso. Pero nag-enjoy naman siya. Kaya marami ding nagpupunta dito. Kaya kung gusto ninyo, pagplanuhan ninyo ahead of time kung ano yung mga activities na pwede ninyong gawin. At libre lang po mag-ice skating, libre lang slides dito or mag-sledding. Talagang magdala na lang or mag-bring your own equipment na lang kayo. Like si Yugo, may sarili siyang ice skating na shoes. Kasi nga, medyo pricey pag nag-rent tayo nun. Ayan, yung mga kabayo na parang itutour kayo sa Lake Louise. Syempre, mahal yun. At ayaw namin nun. Hindi kami prepare. Kaya talagang sightseeing lang kami dito. At ine-enjoy lang namin yung ganda ng Lake Louise. At syempre, pagkatapos namin sa Lake Louise, dahil pabalik na kami, pumunta na kami ng Banff. Kasi medyo around 3:30 na to dahil medyo tumagal kami sa Lake Louise. Syempre, nag-picture-picture muna kami doon. And at the same time, talagang in-enjoy namin yung moment na tignan yung mga mountains, yung paligid kasi sobrang ganda niya. At ito na nga, papunta na kami sa Banff. Sa Lake Louise, wala kaming binayaran na parking din doon pala. Kaya wala kaming gastos. So, ang gastos pa lang natin ay yung kumain kami sa McDonald's.
At nandito na nga kami sa Banff. Makikita nyo dito yung kagandahan talaga ng mountain. And at the same time, may pine-preserve silang parang part ng history nila dito sa Banff. Kasi parang halos lahat ng structure ay pare-parehas. Siguro para siyang part talaga ng history nila, and at the same time para siyang bamboo organ or para siyang Ilocos sa atin na dapat ganun lang yung building niya. So, ito na nga, nakahanap na kami ng parking at ang bayad namin sa parking ay $12. $12 yung 3 hours na parking namin dito sa Banff. At ito yung Banff, pwede kang mamili dito ng mga souvenir, pwede ka mamili dito or mag-shopping kasi may mga iba-ibang brand din na nandito like yung Herschel, yung Lululemon, meron dito. Kaya aside sa maganda yung overlooking dito sa Banff, pwede ka rin mag-shopping. At ito na nga, dahil nga nagugutom na si Hugo, hindi namin alam kung saan kami kakain dahil nga vegetarian lang tayo at nakita namin ang McDonald's. Salamat naman at makakakain si Hugo. Kasi si Hugo talagang gusto niya lang yung mga pagkain sa McDonald's. Hindi mo, kahit masarap yung pagkain, talagang iba talaga sa kanya yung lasa ng McDonald's. Hindi ko alam kung bakit. Talagang kaya niyang ipagpalit lahat. Wag lang yung McDonald's. Kaya nag-McDonald's na rin kami dito sa Banff. At syempre, ang nagastos lang namin ay $38.70 kasi aanhin natin yung mga steak dito kung hindi naman kakain yung bata, kung hindi naman ma-appreciate. Actually, ang first choice namin, dahil may food court din dito kung nagtitipid kayo, meron din ditong mga Edo, Popeyes, meron din ganun dito. Kasi yung iba, ang alam nila pag nag-Banff, very expensive kasi kailangan kumain ka dun sa steakhouse, kailangan kumain ka sa kung saan-saan na mamahalin. Pero kung hindi kakain yung bata, 'di ba? Bakit tayo kakain doon? Or kung hindi yun yung preference ng bata, bakit tayo kakain doon? Dahil nga andito kami sa Banff, and at the same time may kasama tayong bata, kung ano yung preference ng bata, doon tayo. At eto nga, pumunta rin kami sa souvenir shop. Nag-try kami maghanap ng something na souvenir namin na pumunta kami dito sa Banff. Nagulat nga kami na may mga ganto din dito na para siyang nasa Pilipinas, 'di ba? Pag pumunta ka sa mga attraction, pagkatapos nun pupunta ka sa souvenir shop. Marami din ditong mga damit like ref magnet, mga sandok, ganun. Meron din dito actually, para siyang Pinas talaga. Meron ding mga earrings, accessories, mga bracelet, hikaw, meron din dito. Cap, para ka talagang nasa Pilipinas talaga. Kaya naghanap kami ng something different. At si Hugo nga nagustuhan niya yung maple candy. Kaya binilhan ko na rin siya ng maple candy. Kasi yan naman ang souvenir niya na nagpunta siya dito sa Banff. At syempre ako, may nakita akong mga stones, may nakita akong mga amethyst. Alam nyo naman na mahilig din ako sa mga stones, kaya kumuha ako ng mga stones. Bumili ako dito. Siguro ito yung mga nakukuha nila sa mountains nila. Kaya bumili ako ng emerald, bumili ako ng mga amethyst, bumili ako ng kung ano-anong stones. Kasi nga, ito yung maganda ding souvenir na nag-Banff ka. Kasi siguro nga galing to sa mountain nila. Pero sana galing at hindi siya China. Charot lang. At ito na nga, siguro enough na yung nabili namin. Kaya nagbayad na rin ako. At ang nagastos namin ay $14.65. Hindi na rin masama, and at the same time at least meron kaming something na nabili dito sa Banff na pwede naming i-souvenir, 'di ba? So ito nga, medyo pauwi na rin kami kasi medyo padilim na rin dito sa Banff, pero alas 5 pa lang ng hapon yan. Kaya naghahanap din kami ng pagkain na pwede naming mauwi para
during the long drive na pauwi kami, merong makakain si Yugo and at the same time si Daddy. At habang naglalakad kami dito sa Banff, may na-discover kami at isa to sa pinagsisihan namin kung bakit hindi kami bumili ng marami. Kasi sobrang sarap talaga ng popcorn dito sa Mary's Popcorn. At bumili kami ng chocolate flavor at bumili kami ng cheese flavor. Sobrang sarap talaga ng popcorn dito at sobrang mura lang din ng popcorn dito. At yung binili naming popcorn dito ay nagkakahalaga ng $14.70. At ito na nga, pauwi na kami kasi medyo madilim na at hindi rin naman namin trip na mag-shopping pa dito. At ayun lang talaga yung pinuntahan namin. At hindi nga nakatiis si Yugo, kinain agad niya yung kanyang chocolate popcorn. Habang nasa biyahe kami, dito namin na-realize na sobrang sarap pala ng popcorn na yun. Dapat pala, dinamihan na namin yung bili namin. Like, sana yung large or yung pinakamalaki na lang yung binili namin. At ito na nga, pauwi na kami sa Red Deer. At ito nga yung list ng nagastos namin ngayong araw na to. Naka 133.67 cents lang kami. Halos 5 oras na trabaho din namin yan. At pabalik na nga kami sa Red Deer. Maraming salamat po sa panonood ng aming vlog. Sana may natutunan kayo sa tips namin kung kayo ay maglo-long drive at sa pagbabudget. Okay lang naman na tayo ay magbakasyon pero dapat unahin natin yung mga bills natin. Lalo na tayo ay international student, marami tayong bayarin. At dito na nga tayo magkita-kita sa Canada. Maraming salamat po ulit at paalam! Mag-ingat po tayo!